we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. Basahin ko po no, doon sa verse 11. Kapayapaan At si Maria naman talagang hindi maalis, nakaupo lang. For today's Sunset Prayer meeting, Yayang gabi po sa atin lahat. At Sunset First Watch Prayer na naman po. At pang 252 days na po natin ginaganap ito sa ubasan na kung saan dinala tayo ng Diyos sa Prayer of Faith Church Worldwide Ministries Incorporated. Gamit po natin ang platform ng Zoom. Salamat sa ating mga panguna, sa buhay ng ating Spiritual Director, Bishop Rosem Nozuelo, kasama kay Pastora Glory dahil sa kanilang kapahintulutan na pagdating sa paghahayag ng salita ng Diyos ay talagang naisin ng ating mga tigapanguna na maibahagi natin ito sa mas marami kaysa sa ating 27 pa lang dito sa platform ng Zoom. At kung ito ibabahagi din natin, i-share natin sa ating wall, ay mapapanood ito ng ating mga kaibigan. Siyempre, kaibigan yun, hindi ko kaibigan, kaya maliban lang kung pareho common friend natin, pero mas marami tayong maabot kung i-share po ninyo itong gawain ito. Gamit din po natin ang YouTube, TikTok at Spotify. Salamat sa buhay ni Pastora Sandra na siyang nagda-download, nag-upload, download, upload sa YouTube, TikTok at Spotify. Kaya hindi lang pang good for 30 days lang tayo itong ating preaching. At napapatagal pa po natin ng content through the use of YouTube, TikTok at Spotify. At August 10 na po ngayon, talaga maraming binaha. At salamat dahil nakadalo tayo sa gawain ito. Sa araw pong ito, ang topic po natin ay the raising of Lazaro. No? Muling binuhay ng ating Panginoong Hesus si Lazaro. At ang tema na ituturo sa atin ngayon, yung lesson na ating matututunan dito sa kwento ni Lazaro. Kaya tinatawagan na po natin ang ating tigapanguna sa PF Ocean View chapter. Walang iba kundi si Pastor Boyet Gutierrez. Nak, it's your turn. Nakamute, Nak. Nakamute. Praise God po. Okay na. Dinig na. Salamat po. Isa pong pinagpalang gabi sa bawat isa sa atin. Dinig. At sa inaanyayan ko na po kayo na kunin natin ang ating mga banal na sulatan, ang ating mga Bible, at atin pong buksan sa aklat ng John. Atin pong buksan sa John 11, verse 38 hanggang 45. John 11, 38 to 45. Kung nariyan na kayo, ganito po ang sinasabi. Sa verse 38, muling nabagbag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na natatakpan ng malaking bato. Sa 39, alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus. Ngunit si Martha, na kapatid ng namatay, ay sumagot, Panginoon, nangangamoy na po siya. Ngayon, 4 na araw na siyang patay. Verse 40, sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka, kita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Amen. Kaya tula ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto, upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Verse 43, pagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Sa verse 44, lumabas ka si Lazaro na nababalot ng telang panlibing, ang mga kamay at paa may nakapating tela sa mukha niya. Inuutos ni Jesus sa kanila,
kalagan ninyo siya at nang makalakad siya. Sa verse 45, marami sa mga Hudyong dumalaw kina Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at sumampalataya sila sa Kanya. Tayo po ipanandaliang yumukat manalangin Ama na sa langit. Maraming salamat po sa mga salita na aming nabasa. Papasalamat kami sa isang napakagandang panahon na ibinigay mo sa amin ngayong gabi. Kami po ay dumadalangin na ikaw po ang sumama sa bawat isa sa amin. Sa oras ng aming pag-aaral, Lord, bigyan mo kami ng pangunawa. Samahan mo kami na maunawaan namin ang lahat ng mga bagay na gusto mong ituro sa bawat isa sa amin sa araw na ito, sa oras na ito, Lord. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat. Sa iyong pinakamataas na papuri. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Isa pong pinagpalang gabi, mga kapatid. Pinagpala talaga dahil ako'y nagpapasalamat din sa ating Panginoon Diyos dahil sa mga nakaraang araw talagang grabe po yung sungit ang panahon. No po? At salamat dahil sa oras na ito ay nabigyan po tayo ng ating Panginoon Diyos ng isang payapang panahon. Kaya tayo po ay makakapag-aral ng maayos tungkol po ito sa muling pagkabuhay ng lingkod na si Lazaro, mga kapatid. So, ang tema po na ating sasagutin, meron po itong lesson dito sa story ni Lazarus na kung saan po meron tayong 4 na principles o 4 na salita. 4 words na naniniwala tayo na itong 4 na salitang ito ay magbibigay o magkakaroon ng iba't ibang epekto sa buhay ng bawat isa sa atin ngayon. Kaya hindi na natin patatagalin. Ang una pong word o ang unang puntos na ating pag-aaralan ay makikita natin sa verse 38 to 39. Ganito pong sinasabi, mga kapatid, sa verse 38. Muling nabagbag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na natatakpan ng malaking bato. Verse 39, alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus. Point number 1 natin, ang word number 1, mga kapatid, remove. Ulitin natin, ang first word, remove. So, tayo mga kapatid ay lingkod ng ating Panginoon Diyos na kung saan ay nakita natin ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Nakita natin o nakilala natin ang ating Panginoong Jesus sa kanyang mga himala na ginawa. Kaya base doon sa ating pinag-aaralan ngayon, mga kapatid, kayang-kaya o napakadali sa ating Panginoong Diyos na sabihin o iutos sa bato na umalis. Kaya niya sabihin sa bato, move. Dahil si Jesus po ang nagsabi na kung tayo po ay may pananampalataya na sinlaki ng buto ng mustasa, kaya nating palipatin ang bundok. So kung nanaisin po ng ating Panginoong Jesus na sabihin sa bato na move, talagang ito po ay mangyayari. Pero hindi niya po ito ginawa. Hindi niya ginawa na iyon. Dahil ang nais ng ating Panginoong Diyos ay ipaubaya ito sa iba, ang pag-alis sa bato. So pinapakita mo dito, mga kapatid, ibig sabihin the great thing about Jesus, mga kapatid, is He wants His follower to work with Him. Ibig sabihin, nais ng ating Panginoon na kapag siya ay gumagawa at gagawa ng himala, ang gusto niya ay kasama tayo. Mayroon tayong participation o kung gusto niya nating maranasan ang himala ng ating Panginoong Hesus, meron po tayong gagawin. Napakasarap po ng pakiramdam ng isang ama na kung siya ay may ginagawa at tinutulungan siya ng kanyang anak, iba po yung pakiramdam ng isang ama. The joy that my son is trying to help me. Ganun din po tayo sa ating Panginoon Diyos. Gusto niya
At nais niya na kapag siya ay may gagawin, nakikita niya po tayong nagpa-participate. Kasama po tayo para sa kanyang kapurihan. Gagamitin niya tayo para sa kanyang pangalan. So, ganyan din po ang sinabi sa John 14:12. Ang sabi roon sa wikang English, if you believe in me, you will do the same works I have done, even greater works. So, nais ng Panginoon talaga na kung ano man po yung kanyang ginagawa dito sa lupa, ay ganun din po yung ating gagawin. So mga kapatid, gusto po ba nating magamit ang ating buhay para sa kapurihan ng Diyos? Siyempre po, amen. So ang gagawin natin is to remove the stone. Pero ang tanong mga kapatid, meron bang mga bagay sa ating buhay na dapat nating alisin para lalo tayong mapalapit sa ating Panginoong Hesus? Is there something in your life that needs to be removed so you can be closer to Jesus? Meron po ba tayong mga dapat alisin? Mga lihim, mga sikreto ng ating buhay na matagal ng panahon nating itinatago, mga kapatid. So the stone has to be removed. At ang responsibilidad para tanggalin ang batong ito ay ibinigay kay Martha. Pero nakita natin na si Martha ay may objection, mga kapatid. Ang sinabi niya doon, Panginoon, nangangamoy na po siya. 4 na araw na siyang patay. So parang ang gustong sabihin ni Martha, hindi po maganda yung buksan ninyo dahil sisingaw po at na iba ang amoy niya. So parang gusto ba nating payuhan ang ating Panginoong Hesus? Gusto ba natin payuhan ang ating Panginoong Hesus na may likha ng sansinukob? Minsan meron tayong ganyang mga pag-iisip na kung sino yung nangunguna sa atin para bang mas mataas pa o mas mataas pa yung tingin natin sa ating sarili, mga kapatid. But minsan, mga kapatid, ayaw nating alisin ang bato. We don't like to move the stone dahil may roon tayong mga itinatago na ayaw nating lumabas, mga kapatid. Amoy. Mga lihim na matagal na nating itinatago. Lihim na ayaw nating malaman ng ibang tao dahil makakasira ito sa ating pangalan, sa ating reputasyon, makakasira ito sa ating karir, makakasira ito sa ating pamilya. Yan po yung pilit na pinapaunawa sa atin ng ating Panginoon. Kailangan ba nating hayaan na itong stone na ito ay tumayo o maging hadlang para makaranas tayo ng mga miracle ng Lord? Remove the stone. Ang sabi po sa verse 40, sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko na sa iyo na kung sasampalataya ka ay makikita mo ang kalwalhatian ng Diyos? Ibig sabihin, mga kapatid, gusto ba natin makita yung glory ng ating Panginoon Diyos? Amen, amen. Tama po. So, ang gagawin lang natin is to move the stone. Remove the stone so you can be closer to Jesus. So, yung unang word po natin, mga kapatid, ay napakahalaga. Remove the stone so we can be closer to Jesus. So, point number 2 natin, yung ating second word, mga kapatid, respond. Ang sabi sa verse 43, pagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Tulad po ng sinabi ko kanina, I've seen Jesus sa mga himala na ganyang ginawa. Kilala po natin ang ating Panginoong Hesus dahil sa kanyang kapangyarihan. At kahit mismo sa ating sarili na nararanasan natin ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Yeah. At ang maganda, mga kapatid, sa kwentong ito, hindi niya sinabi na labas. Dahil kung ito ay sasabihin niya labas, maaaring lahat ng mga nakalibing doon sa libingang yun ay lumabas, tumayo. Pero doon sa particular moment na yun, particular day na yun, isa lamang ang dapat lumabas. Kaya sinabi niya, Lazaro, lumabas ka. So ang sabi niya doon, ilang araw nang patay si Lazaro
4 na araw na siyang patay. Kaya nung sinabi niyang lumabas ka, Lazaro, umpisa ito na nagkaroon ng buhay si Lazaro. At ang isa pang magandang ginawa ng ating Panginoong Yesus, hindi niya sinabi dito sa mga taong na nakakasaksi dito na pumasok na kayo. Puntahan niyo na si Lazaro. Bigyan niyo siya ng maiinom o tulungan niyo siyang tumayo. Maraming Kristiyanong ganyan, mga kapatid, na makaranas lang na sumama ang pakiramdam, tangkasuhin, nakahiga na lang. Marami na ginagamit niya itong dahilan para hindi na siya maka-attend o makapunta sa mga gawain ng ating Panginoon Diyos. Pero hindi. Ang sabi ng ating Panginoon Diyos, get up. Get up, sabi Diyos. Lazarus must get up by himself. Ang tanong lang, mga kapatid, has God asked you to do something that you haven't done yet? Minsan, may lumapit po sa akin na isang ating kapatiran na nangihingi ng advice. Pastor, meron po akong problema. Kailangan ko po ng payo. I'm seeking God's will and guidance, ang sabi niya. Pero ang sabi ko, has God asked you to do something that you haven't done yet? Meron bang pinapagawa sa iyo ang ating Panginoong Yesus na hanggang sa ngayon ay hindi mo pa ginagawa? Kaya kung sino man sa atin, mga kapatid, ang nakakaranas ng mga ganon, na marami tayong mga task na ibinigay ng ating Panginoong Yesus na hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa natin ginagawa. Mga kapatid, don't keep asking God for further instruction. Don't keep asking God for further direction, mga kapatid. Dahil yan yung dahilan kung bakit minsan hindi nadirinig yung ating mga prayer. Minsan yan ang dahilan kung bakit hindi natin ine-expect na hindi tutugon ang ating Panginoon Diyos. Madalas ang sabi niya, maraming panahon o maraming beses, mga kapatid, na tayo ay lumalapit sa ating Panginoon Diyos na nananalangin tayo ng kagalingan. Nananalangin tayo sa ating Panginoong Diyos na pagalingin lalong-lalo ng ating mga mahal sa buhay. Pero dumarating ang panahon sa tindi ng ating panalangin, nawawala pa rin sila. Sa panalangin nating buhayin ang ating mga mahal sa buhay, pero tayo nabibigo. Namamatay pa rin sila. Pero alam niyo, mga kapatid, ang maganda nating isipin dyan, yung kanyang napakalaking katanungan na ibinigay sa bawat isa sa atin. Yung katanungan niya na, gaano ba ang pagtitiwala mo sa akin? Ang sabi ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi niya, hindi ba ibinigay ko ang kaisa-isa kong anak na si Jesus? Na mamatay sa krus para sa iyo. Ang sinasabi ng ating Panginoon Diyos, sa ikatlong araw, siya'y nabuhay ng muli. Kung sino man ang mga namatay, kung namatay man ang mahal mo sa buhay, ang sabi ng ating Panginoon Diyos, pwede ko naman siyang buhayin maguli. Binuhay nga ng ating Panginoon Diyos. Mabuhay ang ating Panginoon Diyos sa ikatlong araw. Katulad ng buhay ng likod na si Lazaro. Siya'y binuhay muli ng ating Panginoon. At hanggang sa oras na ito, ang sabi niya, until that day, I'm going to be with you. I will carry you when you cannot walk. I will heal you along the way. Mga kapatid, bilang testimony, mga kapatid,
Ako po ay na-diagnose ng stroke last December. Pero hindi po tayo nalungkot. Amen. Dahil pang-limang atake na po ito sa aking buhay. Blessed to God. Naniniwala ako kung pinagaling ako ng Diyos noong mga nakaraang atake, papagalingin niya rin ako sa mga oras. Amen. Amen. At yan po ang aking pinanghawakan. Amen. Praise God. Attend pa ako ng ating 25th anniversary noon sa Subic. If you remember, mga kapatid. Hila-hila ko yung aking paa. Pero masaya ang aking puso. Praise God. Yung oras na in-approach ako ng isa nating pastor. Ang sabi niya sa akin, Pastor, maglalabas ako ng bagong sasakyan. Gusto ko sana ikaw ang mag-drive. Wow. Praise Oo. God. Mga kapatid. Iba rin ang faith ng ating mga kapatid. Amen. Amen. Yung pang pinili niya yung hinihila yung paa. Yung pa yung sinabihan niya na mag-drive sa kanyang bagong sasakyan. Praise God. At kaya, Timon, pagdating namin doon sa lugar, sa Toyota, ang sabi ng sales agent doon, sigurado po ba kayo na kaya niyong mag-drive? Bagong-bago po ang sasakyan na yan. Ang sabi namin, mga lingkod po kami ng Diyos. Amen. Kami po yung mga sa ilalim ng prayer of faith. Kasama namin si Jesus Praise God. at ang aming lahat. Kaya glory to God, mga kapatid, hindi lang namin naiuwi ang sasakyan, nakaabot pa kami ng Pangasinan. Wow. Praise God. Sabi ni Lord, when you cannot walk, I will heal you along the way. Amen. Amen. Not all the physical ailments will disappear kahit na hilahin mo ang iyong paa. But I will give you all the strength that you need. My grace is sufficient. And I'm with you. And I'll never leave. I urge you, mga kapatid, I encourage you. Ni-encourage ko ang bawat isa na kung ano man ang pinapagawa po ng ating Panginoon Diyos, Yes. gawin po natin. Make a choice now, mga kapatid. Kung bakit po tayo naririto, gawin po natin. Amen. So ano po yung word natin, mga kapatid? Ang unang word natin, remove the stone. At ang pangalawa is respond. At ang pangatlo po natin, mga kapatid, release. Sa verse 44, ang sabi niya, don't take off the grave clothes and let him go. Kailangan niyo siya nang makalakad siya. Pag po tayo, mga kapatid, ay nababalot ng tela sa buong katawan natin, hindi po tayo makakagalaw. Tama. Hindi po makapagsalita. Hindi po natin magagamit ang ating mga kamay at paa. Ang sabi ng ating Panginoon Diyos, release, Release. free Him. Jesus Christ sets us free, mga kapatid. Pinalaya po tayo ng ating Panginoon Diyos. Ang nakakalungkot lang po, mga kapatid, marami pa rin mga Kristiyano na lumalakad, nabubuhay, na meron pa rin mga nakatali sa kanilang mga katawan. Ang sabi ng ating Panginoon Diyos, get rid of them. Get rid of old self. Hubarin na ninyo ang dati ninyong pagkatao. Mamuhay na kayo ng naayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Amen. Ikot po tayo ng ating Panginoon Diyos, madali po nating ma-discern kung tayo po ay may nababalot pang mga grave clothes sa ating mga katawan. Ang sabi na ang oras para ikaw ay ma-release. Get rid of them. At kung kailangan po natin ng tulong, nariyan po ang church. Kung kailangan natin ng pastor care, kailangan natin ng counseling, huwag po tayong magdalawang isip na lumapit Yes. sa iglesia. Tama. Nariyan po Bishop Cross. Nariyan po ang ating kay Pastor Tayari Glory to God. para sa iyo.
magiging kapayapaan, mga kapatid. So whatever it is, mga kapatid, kahit ano pa man yung pinagdaraanan mo, kailangan yung magdesisyon ngayon para alisin ang lahat ng mga bumabalot na yan na magpe-prevent sa atin from fulfilling God's purpose in our life. Kaya wag nating hayaang may humadlang sa bawat isa sa atin. So yung word number 1 natin, mga kapatid, is remove. Pangalawa is to respond. Pangatlo ay release. At ang panghuli natin, mga kapatid, is reveal. Ang sabi sa verse 45, sa mga Hudyong dumalaw kina Maria, ang nakakita sa ginawa ni Jesus at sumampalataya sila sa Kanya. Of course, mga kapatid, sasampalataya sila sa Kanya, sa ating Panginoon Diyos. Kaya anong gagawin natin? We have to reveal. Kailangan nating ipagsigawan sa lahat ng mga tao kung ano ang kabutihan na ginawa sa atin ng ating Panginoon Diyos. Kailangan nating i-reveal, pagsigawan natin ang story ng ating buhay kung paano tayo binago ng ating Panginoon Diyos. Kung paano at ang ginawa ng mga kabutihan ng ating Panginoon Diyos, ang mga pagpapalang ibinigay niya sa atin, ito ay ating ipagsigawan sa lahat ng tao. Keep telling stories, keep telling to other people the message of Jesus, mga kapatid. Kailangan nating ipagsigawan ang kabutihan ng ating Panginoon Diyos na ginawa niya sa bawat isa sa atin. So ang ating mga sarili ay lagi nating tatanungin ngayon, mga kapatid. Do you need to remove something between you and Jesus, Amen. mga kapatid? Do you need to respond to a command for Jesus? Has He told you to do something which you haven't done? Kailangan gawin mo na ngayon. So do you need to be released or for something that is binding you? You need to reveal Jesus to others, mga kapatid. Kailangan i-share mo ang ating Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao makakasalamuha mo. Lalong-lalo na sa mga mahal natin sa buhay. We need to talk about Jesus to others. I-share natin ang ating pananampalataya. I-share natin ang kabutihan ng Diyos na sa buhay ng bawat isa sa atin. At yun lamang po. At tayo po ay manalangin ng mga Praise kapatid. God. Hallelujah. Ama namin Diyos, maraming salamat po. Panginoong Jesus, I bowed you before you now. I acknowledge you. Pina-acknowledge namin ng Panginoon at aming Diyos. Alam namin na marami kami nagawang mga pagkukulang, mga kasalanan, pero Yes. nagpapasalamat kami, Lord. Thank you, Dahil Lord. ikaw ay namatay sa krus dahil sa amin, ng para sa amin. Binubuksan namin ang aming buhay, aming Yes, Panginoon. God. Punuin mo kami, puspusin mo kami ng iyong presensya. Set us free, O Lord. Heal our life. Maghari ka po sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ay pinapanalangin namin sa aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen. Amen Amen. po. Praise God. Palapakan natin ang Diyos sa buhay ni Pastor Boyet Gutierrez na napakagandang kapahayagan ng kwento na natutunan natin sa buhay ni Lazaro. Okay. Talagang makukonsider kasi natin itong miracle na naganap kay Lazaro. Ito yung pinaka-powerful miracles na nagawa ng ating Panginoong Jesus. Yung bakit? Biruin nyo, 4 na araw na siyang patay. Nakalibing na nga eh. Tama po ba? Pero tignan nyo po, nung dumating ang ating Panginoong Jesus, yung imposible, nagiging posible. Tama po ba? At salamat dun sa 4 na kapahayagan na naituro sa atin ngayon. At dalangin ko na tumimulat ito sa ating puso. Tunay mga kapatid ko sa Panginoon, marami nang nauna naglingkod sa atin. Pero marami silang hindi nagawa sa harapan ni Lord. Okay? Unang-una, yung sinasabi ng preacher natin, ng unang lesson, remove. Tama po ba? Move. Ang sabi, move. Pero kung titignan natin mga kapatid ko sa Panginoon, meron sinabi ang ating Panginoong Jesus doon sa talata na yon
na gusto niyang matutunan natin. Okay? Marami kasi mga Kristiyano ngayon, hanggang ngayon, may harang pa rin, may stone pa rin nakaharang sa kanilang buhay. Gusto nila makaranas ng himala, pero yung bato ayaw nilang tanggalin. Okay? Ano ba itong mga bato na to na humaharang sa atin? Yung ating doubt, yung ating fear, yung ating unforgiveness, yung ating bitterness, okay? Yung ating disobedient, ang ating unbelief, wrong priorities. Okay? Yan yung mga bato na humaharang. Eh. Kaya minsan may gusto tayong mangyari sa buhay natin, hindi nangyayari kasi merong batong nakaharang. Kaya pinapatanggal muna yan ng ating Panginoong Yesus. Okay? Kung di natin kayang tanggalin yan, paano tayo makakita ng himala? Amen? Parang nakakita na ba kayo ng isang tao papasok sa loob ng pintuan? Okay? Na maraming bit-bit. Galing grocery, tama po ba? Paano kaya niya bubuksan yung pintuan na yan? Paano niya may papasok yung mga blessing niya? Tama po ba kung hindi niya bibitawan? Ang hirap, no? Ganun din yung ating spiritual life. Minsan, ang Diyos nagbubukas na ng pintuan sa atin. Pero, yung puso natin sarado pa rin. Tama po ba mga kapatid ko sa Panginoon? Kaya yung stone na to sa buhay natin, takot ba? Bitterness ba? Unforgiveness ba? Pride ba? O wrong relationship ba? Wrong priorities ba? Remove it. Yun lang po naman yun sinasabi sa preacher natin. Hindi mo kailangan alisin lahat ng mag-isa. Tandaan niyo po, wala naman talaga tayong, hindi naman natin kaya gawin lahat yan kung wala ang Diyos. Tama po ba? Siya pa rin magbibigay sa atin ng kakayahan. Magawa natin ang lahat ng yan. Ma-remove natin lahat yan. Or else, hindi tayo makakaalis sa sitwasyon na kung saan nandun pa rin tayo sa loob ng libingan. Pangalawa, respond. Okay. Kaya na sinabi ni Lazaro, di ba? Malinaw eh. Paano kung tawagin yung pangalan mo? Amen? Magtutugon ka ba? Alam ko, narinig mo na yung tawag niya eh. Kaso maraming pa rin nagbibingi-bingihan. Si Lazaro patay na nga eh. Pero narinig pa rin niya tinig ng ating Panginoong Yesus. Patay siya physically. Di ba? Absent na yung hearing niya. Pero in 4 days, kanya po, tumugon pa rin siya. Tayo, narinig na natin yung boses ni Lord, pero baliwala pa rin. Intindihan niyo ibig kong sabihin? Binigyan siya ng buhay ng ating Panginoong Yesus. Kaya nakapag-respond siya. Ang Diyos pa rin magbibigay sa atin ng kakayahan para makatugon tayo. Gusto ba natin? Ang kinin yung kakayahang ibinibigay ng Diyos sa atin ngayon. Tunay ba talaga tayo kanyang mga tupa? Dapat alam natin ang kanyang tinig. Amen? Ang tunay na mananampalataya, alam niya ang tinig ng ating Panginoong Yesus. We need to respond. Pag sinabi ni Lord, kahit parang hindi pa maintindihan, gawin mo lang. Nung una-una, nung bago-bago pa lang ang Donwas at ang Sunset, medyo magaang na sa atin kasi mayroon na tayo naging basihan eh. Yung pagising sa madaling araw, yung takip silid, madali na eh. Nagagawa kayo, umaabot na tayo ng halos 40 na tayo ngayon. Tama po ba? Pero yung bukal liwayway, parang hindi pa tayo sanay doon dahil ang hirap, lalo na kapag papasok na tayo sa work. Pero, talagang tutugon tayo, okay, doon sa tinig ng Diyos. Lalo na ngayon, kailangan maraming nananalangin. Maraming nasalanta ang bagyo. Maraming nawalan ng bahay. Yung iba nga, sabi bundok, hindi aabutin ng baha. Hindi nga sila hinabot ng baha, pero nagkaroon naman sila ng landslide. Alam naman natin kung ano nangyari sa mga kabundukan natin, puro solar na. Anong kakapitan ng lupa? Wala ng puno. Kaya kailangan natin manalangin. Na anong panalangin natin? We need to declare, wala ng ulan. Wala ng bagyo. Yun lang naman po eh. It's a matter of kung paano yung faith natin eh. Dinideklara natin. Pastor, lakas pa rin ng ulan eh. Sabihin mo wala ng ulan. Pastor, binabaha na kami. Sabihin mo, hindi ka babahain.
Nakikita na ng mata mo yung realidad. Pero dapat mas manaig pa rin yung ating pananampalataya. Hindi natin kailangan ng pruweba para maniwala. That's faith. Tama po ba? Respond. Kaya huwag kang papayag na. Para sa umaga yan eh. Di ba? Sarap ng tulog natin. Kasi may nagkaroon na rin sa akin dito eh. Tumunog na raw yung kanyang alarm clock para mag-dawn watch. Pero, narinig niya ha. Pero, ang tanong, nag-respond ba siya? Ano sabi niya? Nung tumunog yung alarm clock. Di bale? Alas 3 pa lang naman. 5 minutes more. Humihingi pa ng limang minuto. Di umidlip uli. Yun. Nagising na siya alas 7. Hindi na siya nakapag-dawn watch. The same with this, no? Sa buhay pananampalataya natin. Tinatawag na nga tayo, di ka patutugunan. Ang gagawin mo? Sisisihin mo pa yung alarm clock. Amen. Ginigising ka na nga. Okay, pero hindi ka tumugon dahil may masarap kang hindi maiwan. Yung sarap ng higaan. Sarap kaya matulog ngayon, ang lamig. Pero salamat, nakapagpatuloy pa rin tayo. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, kapag sinabi ng Diyos, forgive, ano gagawin mo? Respond. Magpatawad ka. Sinabi ni Lord, maglingkod ka. Respond. Hindi maglilingkod kahit ba lusong. Amen po ba? Repent. Ano gagawin mo? Hindi mag-repent. Tama po ba? Pag sinabi ni Lord sa'yo na, pray. Ano gagawin mo? Lord, sarap matulog. Tulog na lang muna. Sila lang muna. Amen. Paano pag sinabi ni Lord na, go? Mamaya na lang ba? Tama po ba? Minsan, ang hirap natin ganapin yung respond na ito. Pero salamat naturuan tayo ngayon sa buhay ni Pastor Boyet. Talagang yung calling dapat tugunin natin. Tumugon tayo out of fear, out of bitterness, out of sin, out of discouragement, out of spiritual laziness. No? Yan po yung voice ni Lord. May challenge. Amen? Okay. At yung challenge na yon, gawin mo yung pinaka-the best mo. Kung tunay mo talaga narinig. At yung pangatlo, release. Wow. Maraming tao ngayon. Sabi nila, they are Christian and yet, papatuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan. Wala pa rin na bago. Kung talagang tunay na mananampalataya ka na, hindi ka nakahawak ng nakakalasing na alak. Pastor, maginaw eh. Marami pa pangangatwiran, no? Maginaw. Paano kung nalasing ka at nagwala ka at sasabihin, kala ko ba born again yan? Bakit? Naintindihan niyo ba ibig kong sabihin? Release mo na. Wala na yung dati nating pagkatao. Tayo ganap na bago na. Tinanggal na nga eh. Kay Lazaro, di ba? Tinanggal na yung balot para makalakad na siya. Sa atin din ganun eh. Tinanggal na nga eh. Pilit mo pa rin sinusuot. Tinatanggal na nga yung balot sa'yo. O yung balot sa katawan, parang mami, no? Nakabalot yung ulo. Pagpaa. Pinalaya na nga tayo eh. Sa katubusan sa krus ng Kalbaryo, and yet gusto mo pa rin magpatubos uli. Tandaan po natin ito. Hindi na muling babalik sa Jesus dito para magpapako sa krus at tubusin tayo sa ating kasalanan. Amen. Babalik siya dito para kunin niya yung nasa kanya at maiwan yung hindi sumunod sa kanya. Tama po ba? Mga kapatid ko sa Panginoon, pag sinabi ni God release, ibig sabihin, malaya na tayo. Tama po ba? Wala na tayo sa talikala ng kasalanan. Amen? Masarap marinig yun eh. Na-renew na tayo. Renew na yung ating spiritual life. Okay? Bago na tayong nilalang. Tama po ba? Mga kapatid ko sa Panginoon, hindi lang basta bago tayo nilalang, dapat naipamumuhay natin yung pagiging bago natin. Pwede ba yun? Okay? Wala na sa ating magagalitin, wala na sa ating gumagawa ng hindi tama. Kasi isinunod na sa atin yung bago natin pagkatao. Na-release na tayo eh. Amen? Tandaan po natin yung mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya kung tunay tayo ay na-release na. Tunay tayo talagang na-rescue na. Tama po ba?
O hintay mo munang bumaha bago ka pumunta sa evacuation. Hindi pa matagal pa. Yan sabi nga nung isang pastor na kilala ko linggo. Nagawain sila. Hindi niya akalain. In 10 minutes time lang, pastor. 10 minuto lang kasi pinatingin niya Pakitingin yung sasakyan ko sa labas kung okay pa. Pastor, wala pang baha. 10 minuto lang, may pumasok na. Pastor, lubog na yung sasakyan mo. See? Naintindihan niyo ibig kong sabihin. Minsan, iniintay pa natin yung pangit na kalagayan bago tayo matuto. Rescued na tayo. Move forward na tayo. Tama po ba mga kapatid? Amen. Para ang daling sabihin, no? Pero, pastor, patang hirap gawin. Magagawa natin yan sa lakas at tulong ng ating Panginoong Yesus. Tunay ba? Release na tayo? Ibig sabihin, kung release na tayo, dapat revive na tayo. Okay? Na i-reveal na sa atin yung dapat natin gawin. Naniniwala ka ba, kapatid? Pagkatapos mong narinig ang aral ngayon, hindi mo ito makakalimutan. Bakit? Yan kasi yung dahilan ng himala. Okay? Miracle was to reveal. Ano na i-reveal dito? Kapangyarihan ng Diyos. Ano pa? Gloria niya. Ano pa? Yung identity ng ating Panginoong Yesus kahit pa tayo nabubuhay pa. Amen. Kaya tayo ay isa ng nilalang na sumusunod. Nabubuhay tayo ngayon nang dahil kay Hesus Kristo. Tandaan po natin yan. Ibig sabihin, hindi yung gusto natin dapat natin magawa, kundi yung gusto niya. Dahil siya ang nag-redeem, ang tumubos sa atin. Hindi na tayo talaga nagmamayari, kundi si God na. Kaya God works in your life is not only for your blessing. Tandaan niyo po yan. Dahil gusto ni Lord, mabigyan natin lagi siya ng gloria. Alam niyo ginagawa natin dawnwatch, saka sunset, prayer. Bibigyan natin ng glory si God. Lalo na ngayon, naka-Facebook live tayo. Marami na nakikinig sa atin. Hindi lang sa loob lang ng ating simbahang Prayer of Faith Church. Maging sa ibang simbahan talagang napapadaan sila at curious sila. Okay? Siguro sa loob-loob nila, ang lalakas ng loob nito. Pini-Facebook live pa nila yung preaching nila. Amen. Isang ang pastor sabi, bakit daw kailangan ipagsigawan pa yung testimony? Yung nga pinagpipray ko dumating yung panahon yung testimony na yun ay maganap natin. Okay? At nagawin natin yan sa lunch date. Binababad pa natin sa prayer. At ang ask natin kay God, loobin niya. Okay? Kasi maganda ang dating noon yung lunch date with Christ. Amen. With God. Okay, para lang siyang studio type, nandun tayo. Meron tayong pero pwede natin gawin ini-imagine pa natin kung paano to maging virtual. Okay? Kahit nandiyan ka sa lugar mo, dito tayo, pero nasa isang studio lang tayo. Okay? At nagkakaroon tayo ng virtual conversation at magpapalakas tayo ng marami pang mga hindi pa talaga kumikilala sa harapan ng Diyos. Amen? Are we excited na mangyari yun? Amen? Meron na tayong bukal liwayway, meron na tayong takip silim, at meron naman tayong katanghaliang tapat. Amen? Praise God. At tunay, kalooban ni Lord, magaganap yan. Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.